Praise the Lord, amen. Salamat kay Choir. Mayong uddo, mayong pagpaniddo, humanang paniddo. Okay, salamat sa Ginoo nga wala mong manguli. Amen. Okay, manidugtang tanan palihog atong ablihan atong Bible sa book of 1 John chapter 2. Salamat sa Ginoo nga we are saved, amen. Salamat nga doon natay bala ang Espiritu. Salamat nga ang kamatuoran maatong na nahibawan gikan sa pulong sa Dios. Salamat kay sa Bible. Okay, 1 John chapter 2 atong basahon verse number 18 o verse number hantod sa verse number 20 sa 1 John chapter 2, 18, 19 and 20. Kaya itong isgutan karon mga kaigsunan, we are now in the last days or the last time. Kaya itong basahog dungan palihog ready go. Children, it is little children, it is the last time. You have heard that Antichrist shall come. Even now there are many. They went out from us, but they went, for if they had been of us, they would not. Verse number 20, but ye have an unction. Okay, magambot na, thank you Lord. Ngayon ko ang among Diyos nga faithful Lord, i-bless ang mensahe. Thank you Lord sa awit sa choir. Nagpainumdum na mo nga imo haming anak. O salamat nga makatawag minimog Father. O salamat kay Ginoo. Doon ay mga Kristohanon nga imong giluwas o imong gibutang sa ministry. Lord, i-bless ang matag-usa namo madasig pagud ni alang sa imong bulaton ng Dios. Amo ni gampo in Jesus name. Amen. Palihog manglingkod living in the last days. Niata sa pagpuyo sa kalahiyang mga adlaw. Ang istorya diri about the last time. It is the last time. So, katapusang panahon. Okay, actually, daghang mabasa na to diri nga word nga last days. Verse 1 Timothy chapter, sa 2 Timothy chapter 3, we are now in the last days. Perilous time shall come. Dayon sa book of Matthew chapter 24 about the second coming, signs of the second coming. So daghan tang mabasa mga kaigsunan, we are now in the last days. So di ta magdugay. Number one mga kaigsunan, doon na tayo mga kinaiya nga kinahanglan mao'y atong kinaiyahon or atong we must unsa may atong kinaiyahon. Number one, we must be awake. Amen. Verse number in the last we have heard that the Antichrist. Okay. Number one mga kaigsunan, we must be awake that Christ is coming. Amen. Okay, mong tanawon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse number 10. Ningon si Apostle Paul siya to wait for the sun, verse number 9, verse number 9. Verse number 9, they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how yet ye turn to God from idols to serve the living and true God. Verse number 10, in siya nga to wait for the Son from heaven. Mga kaigsunan, kining paghulat sa pag-abot ni Jesus Christ or second coming ni Christ, dugay na ning gisulat ni Apostle Paul. So, iyang gisulat niya nga nagpaabot. Sila, mga kaigsunan, dugay na kayo. Nangamatay na lang sila. Sige, wa pagyapon mo abot. Napa mo? Abot ba sabot ani nga kung sa una, para nila dool na lang ang pagbalik sa Ginoo, mas labaw na ta karon. Amen? Mas labaw na ta karon nga
hapit na gyud mo balik si Jesus Christ. Home in siya nga sa 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1 verse number 7, 1 Corinthians chapter 1 verse number 7, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So nag-mention nga nagpaabot, meaning ang first, ang taga-Korinto mismo, sila mo ay nag-ingon nga nagpaabot gihapon sa pag-abalik sa Ginoo. Kung imong tanawon sa sa Philippians chapter 3 verse number 20. Philippians chapter 3 verse number 20, siya nga, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Meaning ang taga Pilipay, giingnan ni Paul nga nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Verse number 21, who changed our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Kini nga atong lawas nga masakiton, lawas nga matigulang, labi na kamong mga tapulan kayo mo exercise o kapuyan nag-exercise o nalabanan na sa exercise. Ang uban di na ganahang mo lihok. Pero ang point mga kaigsunan nga, sige lang, kini nga itong pagkatapulang mo lihok, mawala rin inikabutan ng Antichrist, pag-abot ni Jesus Christ. Kaya nga naman si Jesus Christ, He will change our vile body, iyang ilisan na itong lawas, o lawas, nga usa ka dili na masakiton nga lawas. Amen. Okay, so akong napagid sa Titus chapter 2 verse number 13. Titus 2:13. Looking for the blessed hope, for the glorious appearing to the great God and our Savior Jesus Christ. Meaning gi-encourage niya nga nagpaabot ta sa pagbalik gyud ni Jesus Christ. Mga kaigsunan, sugutag sa dili, pahalag ang uban dili magpaabot, pero kita nagpadayon ta sa pagpaabot, o dili pa nang litag moabot sa atong time, basta kay ang Ginoo nagingon nga mo abot gud si Jesus Christ. Doon ako'y nakita nga usa ka pastor nga akong gisunod gud nako siya. Dili na ako i-mention ang ngalan. May tungkol sa iyang ganahan ko sa iya kay gitawag apologist baka nang may kasi ang mga tarungan ba, pero dito ko na pag sa tunga pag siko paminaw niya, di man siya moto rapture. Di man siya moto rapture, di siya moto 7 years tribulation. Ang iya ditso na sa kanang gitawag 1,000 millennial year of Christ. So di na siya moto rapture. Pero sa una, nagdako man siya baptist, nagdako siya ingon ani nga church, ang iyang pagtulunan, moto siya rapture. Pero mga kaigsunan, mahalag ang uban ningundang nagtuo, kita magpadayon gyapon ta sa pagtuo aning baruganan do. Ani mo gani sa kuha ha? Ganon sa ama ni tunga ng mga tawhana, karon naman ng mga daghan ng kaing hinoon, kung imong tanaw sa tungkol sa Facebook o sa YouTube, daghan katag madunggan. So, by the way, karon panahon na kung di ka magbasa yung Bible, unya di ka mo stick good unsa gyud ang Bible, ma-confuse yung ga. Sabi pataka lang kag palitag wala bitaw kay church. Ako nagulan kaning uban nga wala na mag church nga bisag asa na lang mangiminaw og online, maminaw og mga wali, masugamap makasugat yung gag false doctrine dia. Kaya nga ako agad para sa ko doon ayo sa kauban nako ngayang people sa Cebu. Dayon kauban gyud ako niya pareha ningon siya ay akong gitawagan atong nga time siya nga Paul kanang sa may imuhang wanda gapon ka kanang kita magod no Kristohanon we are ang rap doon ay muto tag rapture, amen.
Doon ay gitawag pre-tribulation. Doon ay mga na pre, meaning before tribulation, doon ay rapture, mo na atoa. Then apoy uban nagtuo sila nga ang rapture in the middle of tribulation, 7 years tribulation. Ang uban po, pagkahuman na sa 7 years tribulation, ang rapture. Pero alang ka na to, mutuo ta nga ang rapture before the 7 years tribulation. Apa mo? Okay, iningon, gingnan ko niya nga, ako, Brad, kaya pareha may edad na to, batsman ako sa Cebu. Sabi mo akong kuan, ang stand ako karon middle of tribulation ako, mid-trib. Ang rapture. Kung mao ba? Di ako na siyang gitubag. Dagan kayo siya mga verses, iya kong debate. Ayun lang kong debatehan na, Brad. Pero maniniya, kung sa'yo barugana ni Pastor Di Salva, Pastor Babius, Jack Hiles, silang mga katong mga lang D.L. Moody, silang Spurgeon, uban pa mga great men of God, mga sila ni George Muller, katubang silang mga David Livingstone, mga great missionaries sa unang gipanggamit sa Ginoo, mga kaigsunan, mao na ilang mao ni atohang doctrine pud garon. Yun siya nga dili bird magpalain gyud ta. Kun na ko bahala na kada pagbuhat og imuha basta ka ako ngari ra jud ko sa unsay akong pura po Katoliko nga unsay namataan mao sa akong pagkamatyan bitaw. Ang point na ko mga kaigsunan, mao naman ang gisulti sa Bible ang atong dili na to usbon. So, ang point na ko, we believe that Jesus Christ is coming. So, muna mo stick ako sa ka-church. Para sa ko panalitan nasayop ta unsa ba dia? Panalitan ron, ibutang talag nasayop ta. Kung kaigsunan, para sa ko panalitan ron ang rapture before tribulation. Wala mag-rapture sa before, nag-tribulation na. Okay rata kay luwas mga po ta. Panitan alaw ta nga niabot ta sa gitawag middle sa tribulation, nakaabot ta. Gituyo na sa Ginoo ingon na. Mga kaigsunan, ato gihapon ang dawaton. Palitag ang rapture after sa 7 years tribulation, dawaton gihapon na to. Pero man niya, wa pa man na o palitag ngano ngadto atong hunahuna ba ato na lang gibutang sa tong mind nga kay naa may kamaturan daghan pa tag Bible nga kamaturan na to kay gimo tanawon sa naikan akong ikon sa inyo Romans chapter 5 mo na akong ibaga Romans chapter 5 verse number 9 tana Romans 5:9 unsay nga sa Bible much more than being now justified by his blood we shall be saved from wrath through him. Kini nga verse lang mga kaigsunan usa ni ka verse nga wow di gyud tay paagi sa Ginoo nga tos moagi ta sa iyang kapungot. You shall be saved from wrath through him. Kay kanang 7 years tribulation, ang kapungot na sa Ginoo iyang ibo diri sa kalibutan. Anong atong magyong atong sugal na to atong utok nga naamay giingnan to sa Ginoo nga nindot. Napagud. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 9. Tanawon sa Bible. For God hath not appointed us to wrath. Napa mo? But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, God has not appointed us to wrath. Wala tagi-appoint, wala tagi-butang sa Ginoo para mag-suffer ta sa ihang kapungot. Pagkanindot ra sa doktrina sa Bible, amen? So, we must be active on our doctrine. We must be awake. Kinahanglan nga magbuka ang atong mata ni. Dili na to piyungon. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1. Ingon ang Bible, but at the time and the seasons, brethren, we have no need that I will write unto you. By the way,
ang chapter 5, verse 1, sumpay ni siya sa chapter 4, verse number 13, o hangto na sa verse number 18. Sa chapter 4 sa 1 Thessalonian, nagisgot na og rapture. So ang rapture, mga kaigsunan, wala mahibaloy ganos ang rapture. Pagbalik na sa Ginoo, wa mahibaloy ganos Ningon siya, brethren, I have no need that I write unto you. Verse number 2, unsa sa Bible. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Verse number 3. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. By the way, maniniya, ang atong ilahanan karon, gubot man kaya atong kalibutan. Gubot ang Pilipinas. Porting gubuta yun. Pero maniniya, unsa may sulbaron ni Antichrist nga gubot, kung walay gubot. Before si Antichrist, before ang rapture, naagnay kaguliyang, naagi ka ng gitawag chaos. Gitawag na sa uban og chaos. Chaos ba? Kanang kagubot ba? Unsa may linawon ni kay si Christ, si Antichrist, sa Antichrist, mga kaigsoon, na iyang trabaho, mao ang pagwala sa gubot. Ang gubot, iyang linawon. Gitawag siya the peace, or gitawag na man of peace. So, muna buhaton ng Antichrist para ang mga tao mutuo niya. Maingon siya ang mga tao nga, uy, niaram dahil ningguan. Nindo dahil. When they say peace, safety, then sudden destruction cometh upon them. Napa mo? Musugod na dahil ang 7 years tribulation. Astrabel upon a woman. Okay. Verse number 4. Verse. But ye brethren, we are not of darkness, but of the day. We should overtake you. That they should overtake you as a thief. Mga kaigsunan, ang buot ba sabot, as a Christian, we must be awake. Dili ta matulog. Ang buot basuot sa dili matulog, dili, doon na tayo pagpakabana ba? Ako maglagot ko ng iro, dire sa kining iro, si George. Dili matulog magabi. Di ako na iyang teritoryo, gikan sa pika simbahan. Siya may iro dire nga nasa gawas. Ihanan dito, manay tao nga tuwa dito, sugato na nila na iyang iskortan. Iskortan na padong hanto dito. Basta magabi. Gikan to, mag-aw-aw na siya, mag-aw-aw. Di siya matulog. Ang ako po, di po ko katulog. Munang ako siyang pasudlon. O magsulod na siya, maghuhit po, magsig, meaning mo gawas gid siya. Kung mas mahi pa ng iro, kuan pa kayo? Awake pa kayo? Mga kaigsunan, hinanta sa Ginoo nga, we must be awake. Why? Because Christ is coming. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo. Dahil number 2, mga kaigsunan, we must be aware. Okay, mong tanawon sa verse number, little children, it is in the last time. As you have heard that Antichrist shall come. We must be aware nga si Antichrist nag-operate na siya. Pero wa pag yun siya ka-full nga operation niya. Now, yung Bible, as you have heard that Antichrist shall come, even now are the many Antichrists, whereby we know that it is in the last time. They went out from us. Okay, so daghang nadala na gali, daghang nadala na niya. Now, word Antichrist means against Christ. Meaning, against gani ka sa doctrine, sa tulod ani Christ, Antichrist, kontra yung gani Christ. So, ang Antichrist, mga kaigsunan, nag-operate na. Pero, matod sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. 2
2 Thessalonians chapter 2. Ingan siya, I beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gatherings together unto you. Verse number 2. Yeah. That ye be not soon be shaken in mind, nor be troubled, neither by the Spirit, nor by the word, nor by the letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Hapit na yun mo balik si Christ. Verse number 3. Yun siya nga, let no man deceive you by any means, for that day shall come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, that's the son of perdition. Si Antichrist, gitawag na siya the man of sin, gitawag siya og the son of perdition. Mo ni a title ni Antichrist. Now, verse number 4, masayon sa Bible, who opposeth and exalted himself. Siya mo nikikontra sa Ginoo ug iyang gipagpataas ang iyang kaugalingon above all that is called God, and that is worship, so that he, as God, sitteth on the temple of God, showing himself that he is God. So, moabot ang time nga si Antichrist mutlingkod gyud diha sa Jerusalem, diha sa templo nga gitagana sa mga Hudyo karon. Nga ila magyuntukuron ang temple. Kaya ugo niya karon sugod naman sila. Pero wala pag nila, wala pag full ang kuan. Matod pa sa na ako nahibuan nga matod pa ako nang gisearch og may asa na asa, pero ako kita. Pero ingon siya, ready na kuno ang mga foundation sa temple. Ready na. Sa surface dili lang makita. Kaya nga naman na sa ibabaw naamad diha ang Dome of the Rock. Naamad diha ang dako kayong kanang mosque sa naapay gibutang mosque diha sa Jerusalem. So ang point diha, ang buhat masabot nga moabot ra anytime, moabot niya ang time nga matukod na siya. So ang point diha nga mapulfill good ang gisulti sa Bible. Naman that is worship to that he as God seated in the temple of God, showing himself as he is God. Now, verse number 5. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Verse number 6. Now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. Unsa kunoy nagpugong nganong si Antichrist wa pa man gyud siya. Kinsa may nagpugong ngano, by the way, pamina mo, kining nasod sa Pilipinas, kining atong corruption. First timing nga nitabos Pilipinas nga grabe bold kayo silang mamakak. Bisag nakadawat na sila gunang mga Yung ko nga, in my own reasoning lang kung ako mo ay senador, yakosar ko nakadawat ko og kwarta, nga giakosar ko nakadawat ko og kwarta. Kung may mo akong ipatawag tong mga 18 Marines nga nagingon, sige. Karon. Sige. Tagaan ta mog chance nga sige explain niyo nga giunsa nako pagkadawat og kwarta. Ano time na unta nga time nga ilang maklear ang ilang kaugalingon para ma-prove nila nga katong 18 Marines mga kaigsunan namakak nanginim ningkamot manoon sila og dili makatestify, dili tuhuan, ilang koberan sa kasuhan. Lakto nga pagka-istorya mga kaigsunan. Uy, magmata na ta. Nga nang ingunahan ni man, tungod na nga bold na kayo sila, dili na sila maangkon mo makagtungod kay balo sila kinsay lang amo. Kinsa may lang amo?
Wa ka tagay mo, pero ang buhat ng mga kaigsunan, ang yawa mo ay, bakakon man gining ayawa, wa ko magingon nga baka, basta ang yawa, bakakon gina. Naana sa sa John chapter 8, verse number 44. Ang makak ginang yawa. So ang iyang mga sakop, bakakon sad. Apa mo? So, okay, balik tayo sa ako sa 2 Thessalonians chapter 2. Atong chapter 2 ganina. Ako lang ikuan sa inyo. Kinsa may nagbabag ning mga kining verse number 6. Now we know that kinsa may nagbabag withhold that he might be revealed in this time. Okay, verse number 7. For the mystery of iniquity already worked, only who now litteth will lit until he be taken out of the way. Ang buhay sabot, na ay Holy Spirit, why may lain nga nagpugong ang Holy Spirit man. Once nga kuhaon ang Holy Spirit, kung kuhaon sa Ginoo ang Holy Spirit, apil gyud ang rapture. Nga naman, ang Holy Spirit naaman diri na to. Mo na yung sa kabutanga, nganong nga konbensido ko nga ang rapture na agad, mga rapture mahitabo before sa 7 years tribulation. Kaya ang kuhaon sa Ginoo ang iyang mga anak nga naay balang espiritu. Kuhaon ang balang espiritu ang magdumala aning kalibutan na mao na si Antichrist. Wala na'y filter ng mga unsa ba da, mga pornography, wala na'y filter dia. Wala ka na mga wickedness, mga limbong dia, wala na nila, wala na magpugong nila. Kaya ang tigpugong karon ang balang espiritu man. Apa mo dia? So ingon na. Okay, verse number 8. Then shall the wicked be revealed, of whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall be destroyed with the brightness of his coming. Ang Ginoo na mo destroy ang Antichrist. Sunod, verse number 9. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and sign and lying wonders. Mayo kay i-discuss kung saan ang AI. By the way, ako nahibawan sa AI, bisag dili ko kung sa computer, mga kaigsunan, ang AI na iminto na siya, gibasin lang sa gitawag pattern. Ilang gibasihan ang pattern, murag, meaning, kabalo sila unsay mga lihok sa tao, unsay kinaiyas tao, kabalo na sila unsa na. So, ang brain sa AI, sa ako lang nibawa na, gika na siya sa gipattern na sa unsay kasagaran or unsay mga behavior, gipattern na nila diha. So, wa may lain nag-study sa unsay behavior sa tao, ang yawa man, di ba? Amen? Apa mo diha? Na ay, mo na nga, mahibulong ka, nga naman nga, kabalo na ang yawa nga unsay nature na to, unsay atong kabalo na. So, para nako mga kaigsunan, amot lang, hindi man ko, pero para sa ko ha, I believe nga the image of the beast, ang na-mark of the beast, para lang sa ko huwag ka mo, dili mo to, pero sa ko lang, this is my personal, I believe ang AI mo ay gamiton sa Antichrist. O may lain nga musunod sa tuwa. Pero kamong nagkuhan sa computer, wala na magpasabot nga sala nang maggamit og AI. Dili man na sala. Pero ang sala diha, nga imong gamito na siya para ka mamakak. Ug imong ipakita, pinaagi sa AI para matabunan ang imong sala. Apa mo diha?
Okay, so, daghang pa magana, be awake, be aware that Christ, the Antichrist, nagpadayon og work. Then apa ko yung appeal ito lang. Verse number 9. Verse number 10. And with all deceivableness and unrighteousness of them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Mga kaigsunan, sa daghang mga pamaagi, daghang mga tao ron nga imong sultian sa mayong balita, di sila motoo. Sila motoo. Tungod kay dili man sila motoo, ang buhaton sa Ginoo ilid na lang na sila ngatos bakak. Tanaw, verse number 10, akong balikon. With all deceivableness of the unrighteousness on them that perish, because they receive not the love of the truth. Di man sila motoo. Unang itaganan sila confusion. Verse number 10 siya. Verse number 11. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Imbis motoo sila sa Ginoo, imbis motoo sila sa Bible, di naman sila motoo. Ang ilan lang, ilid na lang sila sa Ginoo, ngatos bakak. Para, ang bakak, di man gamong gusto kamaturan, o sige, diyan na sa bakak. Paminaw mo, mga kaigsunan, kalabi na kamong na yung mga anak. Paningkamutin ninyo nga inyong mga anak, gagmay pa, madalag yun ni mas Ginoo. Paningkamutin ninyo nga inyong mga apo, madala ninyo nga tos Ginoo. Nga naman, ayog tuguti nga ang iawa na mao'y mag-deceive anak nila. Huwag na but lang. Ako, hindi, sa Kristohanon, ako singkinan. Kubard, ang imong mga apo, naluwas na. Siya, pastor, lain-lain man lain-lain tag kaluwasan, pastor. Aw, dili sila maningkamot silang kaugalingon. Aw, di sila maluwas. Tiyaw mo na. Ako singkinan, Kubard, mo ingon lang ka na, pero makita, tinuod man gid ka nga luwas, ikaw, imong anak, wa nimo gidala sa church. Di man ini, moabot ra ang time nga tudloon kasi imong mga anak. Pa, nganong wa mong ko nimo gisultian, nganong wa mong ko nimo isulti sa gospel. Wa ko nimo gi-convince ana. Moabot ra ang time. Ang luoy jud kayo nga ang imong anak mo debate na unya nimo. Should believe a lie. Verse number 12 siya, and they all might be dumb, so who believe not the truth, and he had the pleasure of unrighteousness. So ang point na ko mga kaigsunan niya, beware. Be aware. Ang buot masabot, be aware. Nga, naana si Antichrist. Ready na siya mo reign. Grabe. Ang luoy nyo kayo, ang inyong mga apo nga wa masayod. Wala, istoryahan ganyan yung mga anak. Dong, luwas na ba ka dong? Ayaw mo gingon nga, ay, hamat ang kaluwasan dong. Ang kamot lagi mo ha. Ikaw makakabulo makakastinood, sulti imong anak. Imong apo, sa badya. Last, be active in the church. Be active. Church, paminaw mo, sigurado nga si Kristo mo balik. Sigurado nga mo balik mo hari gyud sa Antichrist. Doon nag-rapture. Mga kaigsunan na pangutana, what is our response? Unsa may itong response ani? Padayon baghapon ta sa itong bishop, padayon baghapon ta sa itong mga binuang, makita sa itong silingan, makita sa mga igala nga bugal-bugal na nga to ang imuhang pag-active na sa Ginoo, imong pagtuo sa Ginoo. Be active in the church. Meaning, you must be active in prayer. Be active in prayer.
Pagka kaigsunan, mutuo mga ka na prayer. Pray. Kagahapon, kagahapon, nag-search ko sa akong mga igagaw. First cousin ako. Gidamong ko naman ko gabi. Na-feel na ko nga, wow, kaluoy ba sa akong mga first cousin? Iko, Lord, I don't know. Unsa ako ako? Unsa ako na? I don't know. Pray. Mintras na pa tayo mahimo, pray. Ampo yun, prayer. Pray. Colossians chapter 4, verse number 2, verse number 3. Colossians chapter 4, verse 2 and 3. In the Bible, continue in prayer and what's in the same with thanksgiving. Verse number 3. With all praying also for us, God would open the door of utterance. Imong yung iampo nga mablihan ang mga mata sa imong mga igagaw. Ako mga paggamangkon sa Cebu, grabe. Imong witnessan, may ilang call. Dahil laim ang tag-reliyon good call, ay nalamig daniha ng imong reliyon. Pray. Romans chapter 10, verse number 1. My heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Pulihin ang word nga Israel, pulihin ang word nga may parinti. Mag-umangkon sa imo ng pulihan. Desire ni mo nga masave sila. Be active in giving. Be active in prayer. Be active in church attendance. Be active. Last verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 1, Colossians chapter 10, 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Be active, mga kaigsunan. Wow, kaapoy good. Lisod, kaapoy, mga kayo. Kundi ta. Kung sa Bible, John chapter 9, verse number 4. John 9:4. Sa Bible, I must work the work of him that sent me while it is day, for the night cometh that no man can work. Mintras buhi padayon gihapon. Christians, pabina mo, ayaw mo pagagad sa imong kakapoy o imong discouragement sa da. Kinahanglan magpuyuta unsay naas kamaturan sa Bible. Kamaturan, Jesus Christ is coming. Kamaturan, the Antichrist is coming. Dayon, souls are dying. Nindog ng tanan palihog. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mga mensahe. Salamat kayo. Tabangi mi, Ginoo, nga aktibo gihapon mi sa imong buluhaton, Lord. Salamat kayo. In Jesus' name.